Magandang gabi, kabayan. Ngayon pala ay pag-uusapan natin kung alin nga ba ang mas malaki ang pasahod, Taiwan o South Korea. Ngayon pala ay magko-compare tayo ng pasahod sa bawat bansa na pinagtrabahuhan ng ating kapwa kabayan. Bali nga pala, ito palang pagbabasehan natin ay base lang din sa vlog ng isang kabayan natin na nasa Taiwan, si Sir Kabayan Sherwin. Kaya pansin natin na lahat ng sasabihin ko dito ay may basihan din, kasi meron din tayong kabayan talaga na ito talaga ang sinasahod niya. So umpisahan na natin, alin nga ba ang mas malaki ang pasahod, si South Korea o si Taiwan? Una, tingnan natin sa pasahod pagdating sa per oras. Bali yun nga, gusto natin magpasalamat ulit kay Sir Sherwin, kasi nga kung di dahil sa vlog niya ay wala tayong mapagkukumpara. Umpisahan na natin. Ang per oras sa Taiwan ay naglalaro sa 165 New Taiwan Dollar. So kung ikukumpara mo sa Philippine money ay nasa 291 pesos. South Korea naman ay meron siyang per oras na 9,621. Sa Philippine money, ang isang oras natin ay nasa 404 pesos. So kung mapapansin natin, pagdating sa per oras, mas malaki magpasahod si South Korea. Pangalawa naman, sa daily rate, si Taiwan ay merong 1,320 New Taiwan Dollar. So kung sa Philippine money ay nasa 2,330 pesos. South Korea naman ay may daily siya na 76,960 won. O kung sa Philippine money ay nasa 3,232 pesos. So kung mapapansin natin, mas malaki pa rin magpasahod si South Korea. So tingnan naman natin ngayon yung weekly. By the way nga pala, itong kinuha kong mga rate ng daily at weekly, then per hour is binase ko lang din sa monthly. So dinivide ko lang yun para makuha natin yung daily at weekly at yung per oras. So start na tayo sa weekly. Ang weekly ay sa Taiwan na merong 6,600 New Taiwan Dollar. O kung sa Philippine money ay nasa 11,650 pesos. Si South Korea naman ay may weekly na 384,800 won. O kung sa Philippine money ay nasa 16,161 pesos. Mapapansin natin, mas mataas pa rin ang pasahod sa South Korea pagdating sa weekly. So ito na inaantay natin, yung monthly. Kung usapan natin dito monthly, kumbaga wala siyang overtime. Ang pinagkukumpara natin sa sahod ni Taiwan at ni South Korea, parehas silang walang overtime. So sa monthly, si Taiwan meron siyang 26,400 New Taiwan Dollar. Ngayong 2023 yan ang pinaka basic rate ni Taiwan. So kung sa Philippine money ay nasa 46,600 pesos. So tingnan naman natin yung monthly ni South Korea. Si South Korea ay mayroong 2,010,580 won.
O kung sa Philippine money ay naglalaro siya ng 84,444 pesos. Kung mapapansin natin, mas malaki pa rin ang pasahod kay South Korea pagdating sa monthly. So yun, nakita na natin na mas malaki talaga ang pasahod ni South Korea. Titingnan naman natin ngayon sa mga deduction at sa mga benefits na ibinabawas ng company sa bawat bansa. Ayun, nabanggit sa vlog ni Sir Sherwin na meron din binabayaran sa Taiwan na accommodation, meal fee, meron din silang labor insurance, health insurance, income tax deduction, at meron din silang prepaid salary. Ito daw yung makukuha mo once na umuwi ka ng Pinas. Kumbaga kahit ikaltas to sa'yo, na itatabi naman, parang savings mo na daw. Itong lahat ng deduction na ito ay nasa 10,131 New Taiwan dollar. Yun yung pinaka total deduction. So kung sa Philippine money yan ay nasa 17,883 pesos ang total deduction. Ngayon si South Korea naman ay meron ding mga deduction. Katulad niyan, meron siyang dorm, kumbaga yung kisoksa o rent house namin dito. Pero dun sa rent house kasi kasama na yung wifi, tubig, electric at saka gas. Babayad ka lang ng nasa 8,000 pesos. Lahat na yung kasama na. So one time payment lang siya. So meron din kaming benefits dito na binabayaran din namin, at yung cookmin. Ang cookmin naman sa South Korea ay ito yung parang SSS sa Pinas. Na kapag nagbigay ka halimbawa ng 100, magbibigay rin sila ng 100. May itatabi yun. Yun din ang katulad din sa Taiwan na parang salary na maitatabi. Kumbaga, dodoblehin nila, itatabi. Pag uwi mo, makukuha mo rin. So maganda rin tong cookmin. Kumbaga parang ito rin yung isa sa pinakamagandang benefits ni South Korea naman. So sa total din, meron nga rin tayong gastusin sa South Korea. Ang total na ginastos din namin sa isang buwan ay nasa 392,671. O kung sa Philippine money ay nasa 16,492 pesos ang total na kaltas namin dito sa South Korea. So mapapansin natin na pagdating sa kaltas, mas mataas naman ang kaltas si Taiwan ng halos 1,000. Yun nga, ito na yung pinaka inaantay natin, magkano nga ba ang natira sa sahod ng bawat isa. Si Taiwan ay may natira na lang siya kung imabawas natin yung 10,131 na deduction sa monthly rate na $26,480, ay mayroon na lang natitira na 16,269 New Taiwan dollars. O kung sa Philippine money ay nasa 28,717 pesos. So yun yung pinaka sahod mo na may tatabi mo o kinita mo, 28,717 pesos. Si South Korea naman ay mayroon ding natira na 1,617,910 pesos. Won. Kumbaga may natira sa'yo sa sinahod mo sa isang buwan na
1,617,910 won. O sa Philippine money, kung i-convert mo siya, ay nasa 67,952 pesos. So halos doble ang sahod dito sa South Korea kumpara sa Taiwan kung pagbabasihan natin yung basic rate. Pero syempre mayroong kanya-kanyang benefits yan. Halimbawa, mas maraming OT sa Taiwan, tapos meron ding mga additional benefits sa kanila, mga allowance, yun. Syempre, madadagdag din sa sahod. Pero katulad sa South Korea, meron din mga benefits. Depende pa rin sa bawat bansa. Kumbaga, isipin na lang natin na kahit papano, mas malaki pa rin ang pasahod sa ibang bansa kumpara sa Pinas. At ano pa man ang mapuntahan nating bansa, sana nakatulong ito para mapag-isipan mo maigi kung saan bansa mo gustong pumunta. Iyon lang, wala naman akong gustong ipabatid na kasiraan sa bawat isa. Sa halip ay pinapakita lang natin na kung ano talaga ang laki ng kinikita ng bawat isa. Pero mas maigi na rin yung ganito kasi kung kumpara natin sa bansa natin, sa Pinas, ay hindi natin kikitain yung ganito. Kaya yun lang, kabayan, gawin nyo yung lahat para kumita at makapagtabi. Gano'n man yan kalaki o kaliit ang sinasahod natin dito sa ibang bansa, ang mahalaga lagi tayo nag-iipon. Yun lang, para naman sa mga nangangarap makarating dito, dasal lang at magsikap, mag-aral, at balang araw makakarating din kayo rito. Yun lang, maraming salamat sa panonood at mag-ingat kayo palagi, and God bless sa inyong lahat.